Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tuloy natin yung adabul muta'allimin. Yung adabu majlisil ilm. Ang magandang asal sa pagdalo sa mga pagtitipon para sa pag-aaral. At itong pagtitipon nga na ito ay sa lahat ng lugar. Tumanay sa masjid, unang-una, eskwelahan, seminar, bahay, at iba pa. Wa idha ijtama'a 'inda al-babi jam'un min at-tullabi fayastahibbu taqdimul akbari sinnan takdiran lahu 'inda ad-dukhuli fala yadkhulu qablahu man huwa asgaru minhu ta'adduban wa ihtiraman li sinnil kabir. Kapag natipon daw sa pinto ng lugar ng pag-aaral yung mga estudyante, salamat nila, mapapasok sila, di ba? At nagkatagpo-tagpo sila doon sa pinto. So mainam daw na paunahin na makapasok yung pinakamatanda o yung mas matanda bilang paggalang o pagpapahalaga sa kanya. Kaya hindi mauunang papasok yung mas bata bilang pagtuturo ng magandang asal at paggalang doon sa matanda, insyaallah. So ngayong ugali na ito, yadullu ala dalika umumu hadithil kasama. Kasi merong sahaba nagulat siya ng hadith, pangalan niya si Kasama. Fadhahaba Abdurrahman bin Sahal wa kana asgarul qawmi yatakallam qabla sahibihi. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir la yabda al-akbar. So meron daw sahaba si Abdurrahman bin Sahal, siya daw yung pinakabata at nagsimula siyang magsalita bago pa yung dalawa niyang kasama. Kasi sinabihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir, so unahin daw yung yung mas matanda, kumbaga layabda al-akbar. So mainam daw na magsimula yung kung nag-uusap-usap, kumbaga mainam na maunang magsalita yung mas matanda, inshallah. Gindi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niulat ito ni Imam al-Dhahabi, al-barakatu ma'al-akabirikum. Ang biyaya ay nasa mga pinakamatatanda sa inyo. So ito yung yung pagpapahalaga sa matatanda. So may ugaling mga Arabo Narinig ko to kay kay Sheikh Nadir. Sabi niya mga Arabo daw, nagtataka siya sa mga Arabo. Sabi ni Sheikh Nadir o kwendo, pagka papasok sa pinto, elevator, papaunahin nila yung iba. Sige, mauna ka na. Hanggang sa magtatagal sila doon. Abuti sila ilang minuto pa kung sino yung paunahin pumasok sa pinto. Sabi niya, pinagtataka daw niya, bakit sa pinto nagbibigayan sila, pero sa kalsada magbabanggaan. Magbabanggaan sa kalsada. Pag sa pinto, tatagal sila. Mabubisit ka lang elevator, andun ka sa likod. May dalawang Arabo. Mauna ka na, hindi ikaw na. Sarap patukan Tapos mamaya sa kalsada, may kita mo nagbanggaan. Hindi nagbigayan. Wakana alayhi salatu wassalam, yatasawwaka bisiwakin wa indahu rajulan. Fauhiya ilayhi an a'tis siwak al-akbar minhuma. Rawahu Abu Dawud bisanadin hasan. So meron ng hadith, iniulat ito ni Abu Dawud at ito ay hadith na hasan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron daw siyang siwak. At meron daw dalawang lalaki at una niyang binigyan ng siwak yung mas matanda kaysa doon sa mas bata. Gayon din sinabi ni Imam Ibn Battal rahimahullah, yustahabbu taqdimu dis-sinni fi siwaki wa yaltahik bihi at-ta'amu wasyarabu wal mashi
wal kalam. So sunna raw, kumbaga sinasabi nila dito yustahab, kumbaga mainam o sa kahulugan na kumbaga sunna na kumbaga yung unang pagbibigyan ng siwak yung matanda. Pwede pang nangyari dito yung yung katulad na nabanggit sa khutbah, di ba? Yung siwak na ginamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginagamit din ng mga sahaba. Pwede ding maging ganun yung kahulugan. At yung matanda raw yung unang bibigyan ng pagkain, unang bibigyan ng inumin, unang paglalakarin, at unang pagsasalitain. At sinabi ni Al-Muhallab, wahada ma lam yatarattabil kum fil julus. Faida tarattabu fasunnatu hina idin taqdimul ayman liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-aymanu fal ayman. So yung pagpapauna sa matanda ay maaring mangyayari sa anumang bagay na walang tataliwas sa sunna, syempre. Kasi pag sa usapin ng pag-upo doon sa pag-upo, yung hadith, ang sunna raw ay ang uunahin na pauupuin yung nasa kanan. Mauna siyang mauupo. Kahit ano pa yung edad niya, uunahing upuan yung nasa kanan, ganun. So yung hadith, al-aymanu fal-ayman, ang nasa kanan papunta sa kanan, sa kumbaga palayo sa kanan papunta sa kaliwa. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Walakin istatna ahlul ilm malaw adanal ayman ligayrihi fala ba'sa hina idin. Ganun din naman kung yung nasa kanan ay magpapahintulot na may mauuna sa kanya na maupo. Well, pwede rin, walang problema. Inshallah. Yadullu ala dhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin fashariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi asyakh. So minsan daw binigyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng inumin at nasa kanyang kanan yung bata at nasa kaliwa niya yung matatanda. Faqala lil gulam ata'dan li an u'tiya haula. Sabi niya doon sa bata, kasi unahin niya nasa kanan, di ba? Sabi niya doon sa bata, pwede bang unahin ko yung nasa kaliwa? Sabi niya doon sa bata, pwede ko bang unahin silang bigyan? Faqala al gulam la wallah. Sabi ng bata, hindi pwede. Hindi pwede, sumpah kay Allah. La utiru binasabi min kaahadan. So paano ito kumbaga, ininuman na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung baso. Di ba may mga ulat pa nga ng himala na yung gatas hindi na uubos. Ba nangyari doon kina Abu Hurairah at yung iba pang sahaba. Sabi niya, hindi, sumpah kay Allah. Hindi ko ibibigay kanino man ang bahagi ko sa iyo. Kumbaga gusto niya mauna talaga na mainuman yung ininuman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. At inabot nga ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Pero nga pareho naman magiging tama. Kasi kung unahin niyang bigyan yung matanda, pwede din. Kasi yung bata nga nandun sa kanan. Inisip ko ngayon tuloy, sino kaya itong bata na ito? Mautak eh. May gatas. Inisip siguro, maya-maya aabot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung gatas eh, pupwesto na ako sa kanan. Diba? Mautak. Ano pala ito eh? Muttafaqun alayhi sina Imam al-Bukhari at Imam Muslim yung nag-uulat. Sa minabanggit pa, sinabi ni An-Nuri rahimahullah, talla ay wada'ahu. Yung tallahu, ibig sabihin wada'ahu, inilagay niya sa kamay ng bata yung baso. So imagine niyo na lang yung facial expression ng bata, di ba? Pag inabutan mo ng candy, inabutan mo ng bagay na kasisiyan niya, mga maluha-luha pa yun sa sobrang saya. Andito pala nabanggit. Wahadal gulam wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Si Ibn Abbas nga yung bata. Mashallah. Kasi nung namatay siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ando lang siya, di ba? Ilang taon siya? Mga 14. So doon sa Madina, sa mga edad na ito, ganun lang, di ba, bata pa nga siya, mga 10 taon, ano pa yun eh,
Kumbaga makulit pa yun, mga ganung edad. High school nga, makulit pa rin eh. Kumbaga. Waidan dakara ba'dal ulama annahu la yalzimu daiman taqdimul kabir fi sin and ad-dukhuli idha kana hunaka man huwa a'lamu minhu fa huwa aula. Siyempre doon sa pagpapauna sa pagpasok sa matanda. Actually hindi lang to sa pagpasok eh. Pati sa pagbati ng salam, mauna nang babati yung bata sa matanda. Yung dumarating, babatiin niya yung dinatnan niya at iba pang mga sunna sa pagbati ng salam. Hindi lang ito sa bagay na ito. Pero maaring hindi palagi ang nauunahin na papasukin yung matanda o mas matanda. Kasi unahin pa rin na papasukin yung mas maalam, inshallah. Ayon sa nababanggit dito. Wa yadullu ala dalika anna Yahya bin Yahya wa Ishaq bin Rahaway o bin Rahawiya dhahaba liyauda maridan. So meron daw dalawang salaf, sina Yahya bin Yahya at Ishaq bin Rahaway o Rahawiya. May pinuntahan daw silang may sakit. Importante yung yung ada kasi, yaudo yung sinabi dito, yung ada. Di ba yung ada nung kahulugan ng ada? Yung alam niyo, bumalik, di ba? Pero yung ada dito, yung liyaudu, dumalaw sa may sakit. Kaya dapat titingnan niyo yung konteksto ng salita. Kung yung ada ba na tinutukoy, pagbabalik o pagpunta sa may sakit. Pero dito since nabanggit maridan, alam natin liyaudu o liyauda maridan, ang pinuntahan nila yung may sakit para dalawin yung may sakit o kung kaya nilang alagaan pa yung may sakit, so pwede. Falamma hadayal bab takhara Ishaq. Nung nandun na sila sa may pinto, nagpahuli si Ishaq at pinauna niya si Yahya. Wakala li Yahya at sinabi ni Ishaq, takaddam ya Aba Zakaria anta akbaru minni. So sabi ni Yahya sabi ni Ishaq kay Yahya, mauna ka Abu Zakaria, mas matanda ka kaysa sa akin. Pero sabi ni Yahya, naam, oo, ana akbaru minka, mas matanda ako kaysa sa iyo, wa anta a'lamu minni, mas matanda ako sa iyo pero mas maalam ka sa akin. So doon sa mga salaf, kung baka kinikilala nila kung sino sa kanila mas matanda, kung sino sa kanila yung mas maalam. Kumbaga naghanap sila ng dahilan para igalang ka. Naghanap sila ng dahilan para igalang ang sino man. Pero ngayon, wala na yun pakapalan ng mukha ngayon Pero ito yung magandang asal na pwede natin makuha sa kanila. Kung tutusin, tapos usapin Mauna si Yahya kasi siya naman yung mas matanda. Doon pa lang tapos na Pero si Yahya, kinikilala niya naman yung kaalaman ni Ishaq. So pinapauna niya si Ishaq. Fatakaddama Ishaq. Hindi na nakipagtalo si Ishaq at siya nga ay nauna na. At ito nga ay iniulat ni Al-Khatib Al-Baghdadi sa kanyang jami. Wala syakka anna hada min takdiril ilmi wa ahlihi. Walang duda na ito ay mga tagpo ng pagpapahalaga sa kaalaman at pangamaitangan ng kaalaman. Walida lamma suila Al-Abbas bin Abdul Muttalib amu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nang tinanong daw si Al-Abbas, anta akbaru am Rasulullah? Sino ang mas matanda sa inyong dalawa? Ikaw ba, Al-Abbas, o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huwa akbaru minni wa ana asannu minhu. Asyada. Kasi pag sinabing akbar, pwede mga hulugan na di ba? Mas malaki o mas matanda. O mas dakila, akbar. Pero sa totoo niyan, sino ba talaga mas matanda sa kanila? Sa kanilang dalawa. Si Al-Abbas, di ba? Matanda si Al-Abbas sa kanyang mga 2 taon, 3 taon. Kaya sabi na lang niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas akbar sa kanya sa kahulugan na hindi literal.
Pero siya raw ay asan, mas may edad kaysa sa kanya. Wulid tu qablahu bisanatin. Ipinanganak ako bago siya ng 2 taon. Nauna akong ipinanganak sa kanya ng 2 taon. Naintindihan nyo? So yung tanong kay Alabas, sino ang mas akbar sa inyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas akbar kaysa sa akin. Sa kahulugan na hindi literal, yung akbar sin mas dakila. Wa ana asan minhu, pero ako'y higit na may edad, mas may edad daw kaysa sa kanya. Ipinanganak ako, nauna ako pinanganak sa kanya ng 2 taon. Inshallah. So, si Alabas, pinakita niya yung pagpapahalaga niya syempre sa kaalaman at pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwede niyo masabihin, sagutin lang yung tanong, di ba? Sabi niya, mas matanda. Pero nga, binibigyan kasi nila ng kahulugan yung pagiging mas matanda na ito'y antas na ikaw ay igagalang o mas igagalang, pero ayaw niyang uunahin yung sarili niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw niyang mauuna yung sarili niya o maunang mababanggit o mas pahalagahan siya kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito rin tatapos itong chapter na ito, alhamdulillah. Yung sumunod na bahagi kunin natin next week inshallah. Dhikrul ulama'i adaban lil julusi fi majlisil ilmi tanbagi maraatiha. So ito na yung mga yung mga adab habang ikaw ay nandun na sa mismong pag-aaral, inshallah. Kung ano yung mga pwede mong gagawin, alhamdulillah. So mahaba pa tong libro na ito. Mashallah. Pero tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.